Start na mga kabady. Tanggal na. So ipapalit naman natin ito plastic screen. Good day mga kabady. Yan, nandito po tayo sa likod. At ang oras po natin ay 8:26. Yan, ang ganda na ng panahon mga kabady. Sobrang maliwanag na. Sikat na si haring araw. Yan, nandito po tayo sa likod. Gawa ng may gagawin po tayo sa may bandang overflow. Ito po yung plastic screen. Yan, papalitan na po natin yung nakalagay doon sa may PVC na sa may exit ng ating overflow para mas maganda na yung daloy ng tubig. Ang nilagay ko lang kasi doon dati mga kabady ay yung fish net para nung maliit pa sila hindi sila makalabas. Yan, since ngayon malalaki na sila, pwede na yung kwan, pwede na to. So papalitan natin to, pakita ko sa inyo. Yan, nakikita nyo ba to? Ito, tinalian ko lang yan ng straw, plastic straw. Tapos ngayon, since malalaki na yung tilapia natin, hindi na sila kakasya dito. Yan, papalitan na natin ngayon mga kabady. Tara, samahan nyo ako. Dito na lang ako sa loob ng fish pan. Bumaba na lang ako. Yan, gawa ng marupok na yung ating hagdan. So mahirap na, baka madisgrasya pa tayo. So bumaba na lang ako dito sa loob ng fish pan para tanggalin. At hindi rin naman pala ganun kalamig yung tubig. So okay lang. Start na mga kabady. Tanggal na. So ipapalit naman natin ito plastic screen. Yan, ganyan lang to. Tapos lagyan natin ng alambre. Bilang yan, so naikabit na natin mga kabady. Ganito lang yan. Tapos tinali lang natin siya ng alambre. So hindi na yan mahugot. Ngayon ay ile-level na natin yan siya. Ito kasi hindi ito nakafix mga kabady, kaya naiikot-ikot natin. Yan. Ganyan. So ngayon, yan. So ngayon mas malakas na yung pag-exit ng tubig. So mas malilinisan na yung ating fish pan. Mababaw lang naman siya, above dani lang. So okay na tayo. Ngayon naman ay preparing na tayo para magpakain sa kanila mga kabady. Sisindi muna natin yung solar, then magpapakain na. Yo mga kabady, napagana na natin yung solar pump. Nailagay na natin yung
plastic net doon sa may exit ng overflow. Yan. So ngayon po ay preparing naman tayo para sa kanilang unang kain ngayong araw. Yan. So samahan nyo ako mga kabady. Start na! Yan mga kabady, naibigay na natin yung 1.7 kilos. Nagdagdag na nga rin pala ako mga kabady. Ginawa ko ng 2 kilos per pakain sa kanila. Yan. So dating gawi, hintayin muna natin na maubos nila yan bago natin sila ulit bigyan ng ilan pa ba to? Mga 300 grams pa. Dami pa dito mga kabady. Buti naman at umaraw na. So nagawa na natin yung isa sa mga task na gusto nating tapusin. Yun nga yung sa may exit ng overflow ay pinalitan na natin ng plastic net. Yan, plastic net mga kabady. So pagmasdan muna natin sila. Ang ating weather ngayon ay yan, may manipis na ulap pero walang sign pa na uulan mga kabady. At wala na rin yatang low pressure or habagat. Kaya maganda na po yung ating panahon. Medyo kalat na yung ating tilapia. Gawa nga ng sinasaboy natin ng maayos yung floating pellets mga kabady para lahat sila makakain. Yan. So, kung makikita nyo kanina no, habang nagbibigay ako, ang haba, di ba? Mula doon papunta dito yung kuwan ng isda pag kumakain sila. Dapat ganun yung pagsabi natin mga kabady para yung medyo maliliit makakain din sila, hindi talaga sila maagawan ng mga malalaki. Yan na yung kumpul, dami yung kumpul na yan. Yung iba bumabalik doon. Ang lalaki na nila mga kabady. 39 days. So bago maubos yung ating pre-starter ay magtitimbang na tayo tulad ng ginagawa natin nung first go. Ang dami na nila mga kabady. Ayan. Naubos na naman. Bumalik na naman yung iba doon. Bali doon na lang tayo magbibigay mamaya malapit dun sa may sa may overflow. Ito na iba. Yan, ang dami nga no.
Ang laki na nun, no? Kulay blue na yung kulay niya. So nagsama-sama yung malaking kumpol, mga kabady. May konti pa dito sa may gilid. Yan, doon na lang natin ubusin yung natitira, mga kabady. Yan, bigay na natin dito lahat. Nakatapos na naman tayo, mga kabady. Yan, so mas magiging malinis na ulit yung ating fish pan or yung tubig ng fish pan, gawa nga ng hindi na masyadong masasakal yung tubig. Kasi yung una, mga kabady, yung fish net, malilit ang butas nun. So pagka may mga dumi-dumi na kumapit doon, mas nahihirapan lumabas yung tubig, yung maduming tubig. Kaya hindi rin masyadong nalilinisan. Pero mas okay yung mas napa-flash out talaga yung dumi, mga kabady. Kasi kapag mahina yung sa exitan ng ating tubig, lulubog lang din yung mga dumi, lalo yung mga kuha nila, mga kabady, yung mga poops nila. So may ipon na naman dyan kung hindi mapa-flash out yun. So magbi-build up na naman yung ammonia, tapos magigirin na naman ng mabuti to. So pangit na naman. Mas maganda na yung ganyan na tingnan nyo, murky lang yung tubig kasi nga putik ang ilalim yan. So ganyan talaga yung magiging kulay niyan, hindi po yan buhangin. Kung buhangin yan, magiging clear, makikita natin hanggang sa ilalim. Yan, so ang purpose natin, kaya natin pinalitan yun, ay para ma-flash out ng maayos yung mga dumi-dumi. Yan, para maiwasan natin yung ammonia build up. Kasi kapag mataas ang ammonia, mga kabady, tapos konti ang dissolved oxygen, na-stress yung tilapia natin. So imbis na mag-concentrate lang sila sa pagpapalaki, ayaw nilang kumain kasi nga stress sila, tapos mahirapan silang huminga. Kaya yun yung isang magiging cause ng pagkamatay ng ating mga alaga, mga kabady. Pag maganda na yung ating water system, maganda ang tubig na pumapasok, at mabilis ma-flash out yung mga dumi, ay magiging maganda yung ating pag-aalaga. Wala tayong masyadong magiging problema. Kasi kapag na-stress yung tilapia natin, stress din tayo, mga kabady. Kasi nakasalalay sa kanila yung ating magiging kita soon. So the more na comfortable sila dyan, happy sila dyan, ganun din yung mangyayari sa atin. Magiging komportable din tayo, wala tayong masyadong iisipin, at magiging happy tayo soon. Ayan, tingnan nyo, mga kabady, diba? Ang sasaya na nila, at ang lalaki na nila. Yan yung sinasabi ko, mga kabady. Wala silang ibang iisipin kung hindi kumain at magpalaki. Yan, so mga kabady, tapos na tayo ngayon magpakain at yung ginawa nating activity kanina. So mamayang tanghali ulit, update ko kayo kung makakapagpakain tayo. Update, mga kabady, 1:20 na ng hapon. Yan, so pangalawang kain po ng ating mga tilapia. Tayo po ay nagpiprepare na. Yan.
Tapos ang ating panahon ay gumaganda lalo. Clear na yung langit mga kabady. Tara, pakain na tayo mga kabady. Samahan niyo na ako. Start na! Yeah, mga kabady, ang talagang ang lakas nilang kumain, sobra, bilib ka talaga. Bilis nila naubos yung 1.7 na binigay natin. Ganda ng panahon, no? Clear na clear. Ayun yung buwan. Maglakad tayo dito mga kabady. Ang dami nila dito sa malilim. Tatago sila. Marami pa rito mga kabady. Yung floating pellets hanggang dito lang sa linya na to mga kabady. Hanggang dito ko lang binibigay. Hindi ko na masyadong nilalapit dun sa may exitan ng tubig kasi sisip-sipin niya yan, so matatapon lang kung sakali, sayang lang. Kaya hanggang dito na lang sa bali dalawang poste, ayun, tapos dalawa, hanggang dito lang kasi yung mga tilapia na nandyan pupunta naman yan sila dito kapag nalaman na nilang nagpapakain na tayo. So marami pa dito banda. Dami rin dito na kumakain. Ayan sila mga kabady. Tapos siguro mga 2 araw na lang yung fry booster natin. Ubos na naman siguro. 2 o 3 araw siguro mga kabady. Then bibili na ulit tayo ng starter. Kita nyo ba sila dyan? Ayan sila. Iba na kasi yung position na naman ng araw. Dati pagka ganitong oras ay wala pa masyadong lilim dito sa fish pond, pero ngayon halos masakop niya na yung kalahati or yung buong lawak ng fish pond. Kasi dito banda dati lumulubog yung araw. Yan, pag ganyan. Ngayon dito na sa puno na to, papunta doon sila, oh. Yung iba nandun. Medyo dinamihan ko na kasi dyan ng hagis para isang papunta lang tapos isang pabalik na lang yung ginagawa ko. Yun sila, oh.
Bali naubos na nila yung feeds dito malapit sa may binabagsakan ng tubig, kaya nag-iikot-ikot na sila. Yan. So ibigay pa natin yung konti mga kabady. Pumunta doon yung marami, hindi na nakita dito, inagis ko dito. Yan na, malapit na sila. Kanina naman pala mga kabady, nandito na naman yung kulay gray na ibon. 2 beses ko siyang binugaw. Malaki pa man din siya, so kayang-kaya niya paring dagitin tong ating mga tilapia. Kaya dadalasan kong magkuhan dito, mamasyal, para hindi siya makahuli ng makahuli. Ubos na kagad nila dun, oh. Talagang grabe na sila kumain mga kabady. Yun, grabe, dami, oh. Malaki na nila. Kahit daw yung kila Kagawad, kasi bumili kanina si Sir Constant, so sabi niya talagang nagugulat din daw siya sa paglaki ng mga tilapia na nakuha namin. Grabe daw. Doon tayo mga kabady. Halos parehas lang din naman kami ng pinapakain na. Pinapaubos na lang din naman daw nila yung kanilang pre-starter. Tapos mag-starter na din sila. Dami nila dito. Ang laki nyo, no? Grabe. Ang laki ng kulay black na yan, no, mga kabady. Kita mo ba siya? See? Parang wala pang 15 seconds. Maubos na nila yung binigay natin. At parang kinulang pa sa kanila yung 2 kilos, ha? Tapos parang iisa na lang yata yung red tilapia natin mga kabady. Nakain na ng nakain, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga, kasi sa mga ibon kumbaga sila yung talagang mabilis makita, kaya yun ang tinatarget kagad nila. Yan, so mga kabady, tapos na tayong magpakain. Bali, ipapastol ko naman yung kambing ko at papatayin ko na rin yung solar, kasi kanina pa yan umaga. So pahinga muna yung solar natin. Yan, hanggang mamaya na lang mga kabady. Sana ay makapagpakain pa ulit tayo. Update mga kabady, 4:25 na ng hapon. Yan, so magpapakain na ulit tayo mga kabady. Pangatlong kain nila ngayong araw. Yan. At maganda na talaga ang weather. Wala nang sign ng ulan. So start na natin magpakain mga kabady. Start na.
Yan mga kabady, kita nyo ba yung kanina dito banda? Ang dami nila. Ngayon nandun na sila sa gitna, papunta na doon sa sa may malapit na sa exit ng overflow. Ayan si Uncle, nakakumuha ng kalamansi. Ayan, so abangan natin dito yung mga tilapia natin mga kabady. Kal, pakanan. Malpas kaya? Ay, di pa nga nakala? Yun, so Kal. Yun, so andyan si Uncle Anton kanina, papa ni Manong Ryan. Kumuha siya ng kalamansi. Tapos tinanong ko kung nagpakain na sila. Sabi niya hindi pa. Yan, baka sumaglit pa sa bayan si Manong Ryan para bumili nung ipapakain. Baka naubos na kanina umaga yung pakain nila. Yan, tayo ay balik dito sa ating mga tilapia. Marami pa rito mga kabady. Siguro nasa half kilo pa yung nakakakuan dito na hindi nila nakakain. So hindi muna natin sila bibigyan, syempre ubusin muna nila yan. Tapos meron pa tayo dito. Ang ganda na ng panahon mga kabady, kaya lang grabe, kahit mag electric pa ka ng naka number 3 na, pero mainit pa rin. Kaya mas maganda na lang kapag ganitong panahon na dito sa mga silong ng punong kahoy. Mas presko dito mga kabady. At yan, medyo madilim yung tubig gawa ng natakpan na yung sinag ng araw. Pero kita pa naman sila mga kabady. Yan. Pero kung green na tong tubig na to mga kabady, wala, yung mga tubig na lang makikita nyo talaga. Hindi nyo na makikita yung mga isda. At yung ating pinalitang exit ng overflow natin, yung nilagay na natin yung plastic na net, maganda na. Mas mabilis nang makalabas yung tubig. Tinignan ko kanina dun sa creek banda, ang lakas na ng agos dun. So napa-flash out na ng mas mabilis yung maduming tubig. So hintay-hintay lang tayo na maubos nila tong mga pagkain dito banda, then bibigyan na natin to. Nakakatuwa lang talaga mga kabady, ang bilis lumaki ng alaga natin ngayon. Pero magkakatalo niyan pagka nagtimbang na tayo, kung ano yung mas mabigat nung first 30 or 50 days ng ating mga tilapia compare ng first grow natin. Nandito sila. Ubus na. Yan, so start na natin bigay itong kaunti pa na natira. Ayan sila oh. Ayan, mag-iwan tayo ng konti dahil doon natin to
nilalagay. Ayan yung kulay black mga kabady, oh. Ang laki niya, parang 2 fingers na siya mahigit. Yan, pagka ganyang gumagalaw-galaw yung tubig mga kabady, tingnan nyo yung feeds pumupunta rito sa may bandang gilid. Yan. Kaya maigi na dapat ihagis talaga natin sa gitna yung feeds, kasi mga tilapia mas gusto nilang kumain dyan sa gitna. Pagka nasa gilid na yung pagkain, hindi na nila masyadong gagalawin yon. Kumbaga mamaya na lang yan, parang ganon. Babalikan na lang nila yun kapag medyo gutom pa sila. Pero hanggat may nakikita sila or nakakain din sa gitna sila pupunta. Ayan, tingnan nyo pa, konti na lang sila dito, nawala na naman yung iba. Tapos balik. Ganyan yung ginagawa nila. Ito na yung mga nandun kanina, nandito na rin sila. Wala na. Ayan sila. Nag-ikot-ikot na naman sila, oh. Ang dami pa dito sa tapat ko. Yan, babalik na sila mga kabady. Yan na. Yan yung malaki, oh. Black yung kulay. Yan, so punta naman tayo doon malapit sa hagdan mga kabady. Yan, so nandito tayo sa malapit sa hagdan. Ilalahat ko na to mga kabady, konti na lang to. Konti lang sila nandito, nandun yung iba. Ayan na, paparating na. Yun. Ubos ang 6 kilos ngayong araw mga kabady. Yan. Pero okay lang yan. Karam talaga sa pag-alaga ng tilapia. Medyo malaki-laki talaga ang gastusin, pero pagka naalagaan ng tama, maganda-ganda rin yung balik. Mas maganda na tong balik nitong pag-aalaga ng tilapia compare ngayon sa pag-harvest ng palay. Yan, kasi masyado na mababa yung price ng palay ngayon mga kabady. Yan, konti na lang, matatapos na tayo magpakain mga kabady. Yan, hintayin lang natin na maubos nila yan. Maingay na rin yung mga bibi, gutom na rin sila. Yan, medyo busog na yung mga nandito, konti lang pala sila naiwan dito, kaya hanggang ngayon mayroon pa. Hintayin natin yung mga yun na makarating dito mga kabady. Malapit na sila. Diyan na sila. Yan yung mga galing dun sa may gitna mga kabady. Yan. Konti na lang, ubos na.
Yan, so konti na lang to mga kabady. Naibigay na natin lahat ng pagkain nila. So tapos na tayo. Maubos na rin nila yan. So ngayon ang naging activity natin ay napalitan na natin yung sa exit ng overflow. At naging maganda ang panahon ngayon. Nakapagpakain tayo ng 3 beses. Yan. So maraming salamat po sa mga nanood, sa mga subscribers, silent viewers, sa mga kaibigan natin, sa family, yan, sa mga OFW. Yan. Maaaring paki-like and share po ng ating video. Yan. Para doon sa mga iba na interesado rin po na pumasok sa pag-aalaga ng tilapia ay magkaroon din po ng kaunting idea. Yan. Dumami sila dito. Yan, so hanggang dito na lang mga kabady. Maraming salamat. Bukas ulit. Bye bye.